Niraid ng mga otoridad ang isang kumpanya sa Makati na nagpapakilala bilang isang special class BPO pero walang lisensya. Nadiskubre roon ang text blasters, OTP generators at ibang gamit na hinihinalang para mang-scam. Kaya unang balita si Salima Refran. Warrant of arrest ang bitbit ng PNP CIDG, PAOK at Makati Police nang pasukin ng isang palapag ng isang commercial building sa Makati City. Nang isilbi na ang warrant, nakitang maraming dayuhan sa kumpanyang nagpakilalang isang special class BPO. Pero nang i-check sa PAGCOR, wala pala silang lisensya. Back-end ang kumpanya ng online sports betting, offshore gambling at casino platforms. Yung initial na nakita namin, talagang nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Doon sa isang screen na nakita namin, iba't ibang bansa ang niloloko nito. No? So that's why merong mga Japanese sa loob, may mga Malaysians, may mga Chinese, may mga Taiwanese, may mga taga Hong Kong, at Brazilian. Sinisilip na rin kung sangkot sa scamming ang operasyon ng umano'y Pogo. Bukod kasi sa computers, cellphones at SIM cards, meron din mga text blasters, mga IMSI o International Mobile Subscriber Identity Catchers at OTP generators. Ayon sa PAOK, delikado ito, lalo't ilang embassy ang nag-uopisina rin sa gusali. Delikado yun. Alam naman natin yung mga hacking, yung mga presence ng mga hackers, and then matatabihan ka ng mga ganito. So, medyo security risk. 135 ang mga dayuhang naaresto. Sasailalim sila sa verification ng kanilang immigration status. 53 naman ang mga Pilipino, kasama na ang subject ng warrant na wanted para sa kasong robbery. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng gusali kung bakit nakapag-operate doon ang isang umano'y Pogo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng management ng gusali. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.